Huwag kang maglalagay dito. Ito po ay mga uri ng halaman na po pwedeng magdulot ng kamalasan sa inyo nang hindi ninyo nalalaman. Dahil ang alam ng lahat, ang malas na halaman ay yung matitinik. Ngunit po, mayroon ding mga halaman na hindi matitinik na kapag naandyan sa'yo at nakalagay ito sa harap ng property mo o sa wealth area mo o ang mga kapitbahay mo na katapat mo mismo meron ito at inaalagaan nila ito, ikaw ang mamalasin kapag nakatapat ito sa'yo, hindi sila. Kahit pa sila ang nag-aalaga dito. Ito po ang mga pupwede ninyong gawin kapag mayroon kayong ganito sa paligid or sa tahanan ninyo, meron kayo nito. Okay? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga halaman na nagdudulot ng kamalasan. Pamilyar ang lahat na ang malas na halaman ay yung mga halaman na matitinik at matutulis ang dahon. Dahil dito, palagi tayong nakatutok sa mga halaman at umiiwas tayo sa lahat ng matitinik at matutulis. Ngunit po, meron kang hindi alam. Hindi lahat ng matutulis at matitinik na halaman ay malas. Meron din pong mga halaman na mabibilog ang dahon, pero po pwedeng magdulot ng kamalasan sa iyo, lalo na kapag nakita mo ito na itinanim ng iba at nakatapat ito sa iyo. Ito po ay ang mga slow-growing plants. Titingnan ninyo yung mga halaman na meron sa paligid ninyo. Kung ikaw ang nagtanim ng mga slow-growing plants, good yan para sa'yo. Kasi ikaw ang nagtanim niyan, yan ay nangangahulugan ng containing the energies. So ibig sabihin, lahat ng nakukuhang energy sa area mo, dahan-dahan itong pinangahawakan at i-distribute ito sa area mo. Ngunit, kapag nakita mo lang yan sa iba, pwedeng kapitbahay mo, o kung kanino mo man nakita yan at kaharap sa property mo, or yan ay inirigalo sa'yo, dapat kang mag-ingat pagdating dyan. Kasi po, ang slow-growing plants, kapag iniharap or naitapat sa'yo ng hindi sinasadya or sinasadya, ang epekto nito ay ikaw ang makakakuha. So, ibig sabihin, kahit pa yan ay hindi sinasadya, yan ay disenyo ng kanilang property, kailangan maglagay ka ng cure dahil yung pagiging slow growing nito o yung habit nito na sobrang bagal ng paglago. Minsan pang ibang halaman na higit pa sa 1 taon bago siya madagdagan ng konting inches. Kapag natapatan ka ng mga ganitong halaman, yan ang mangyayari sa energies mo. Sobrang bagal ng paglago at halos walang paggalaw. Samantalang lahat ng sipag ginawa mo na. Lahat na tinodo mo na, lahat kayo may trabaho, nag-iipong ka lahat. Pero parang ang bagal ng paglago. Ito ang isa sa mga dapat mong tinitingnan. Kasi po, baka nasa area mo ang mga halaman na slow growing plants. Kung sa tingin mo, ang bagal ng pag-unlad, ng negosyo ninyo, ng buhay ninyo, at ganun din pagdating sa mga opportunities, check nyo po yung paligid ninyo, mga madam, mga sir, kasi baka meron pong mga slow-growing plants na nasa paligid ninyo at ito ay nakaharap sa inyo. Ganun din ang maidudulot nito sa inyo. Yung pagiging mabagal niya, yun ang maidudulot sa'yo dahil nakaharap ito sa'yo. Paano i-cure? Kailangan po maglagay ka ng herbs. Herbs, kagaya po ng holy basil, oregano, rosemary, at iba pang uri ng herbs na pwede mong mailagay dyan. Pwede po ang lemongrass o yung tanglad, pwedeng itanim yan mga madam, mga sir. Kasi po, yung mga herbs na yan, mabibili sila lumago. At itatransform nila yung energies ng slow growing plants na yon.
Yung pagiging mabagal nito ay i-enhance ng mga herbs na ilalagay mo. Kaya't yung prosperity at yung good luck energies na meron doon sa halaman na yon, kung yun man ay money plants na nakaharap sa'yo, makukuha mo ang epekto nito. Okay? Kaya mahalaga ang paglalagay ng herbs kahit na sa tingin mo wala ka namang nakikitang halaman dyan na nakaharap sa'yo, maglagay ka pa rin ng herbs dahil naman sa stale energies na nasa area. Okay? So, kailangan po may herbs tayo sa harap ng property natin kasi may mga hindi tayo nakikitang energies dyan na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Kapag maglalagay ka po ng herbs sa labas ng property mo, kailangan 3 peraso. Okay? Sa isang paso po, pwedeng 3 stems yan or 3 stalks yan. Halimbawa po, naglagay ka ng basil. Lagyan mo siya ng kasama, gawin mo 3 peraso. Naglagay ka ng lemongrass o yung tanglad. 3 peraso din ang ilalagay mo sa isang paso. Ganon din po yung oregano. Kailangan 3 sila para po ma-counteract nila yung slow growing energies na meron sa mga halaman na yon. Sometimes po kasi mga madam, mga sir, fast growing yung mga halaman na yon, pero meron silang katangian or meron silang downside. Kaya dapat po may mga herbs tayo sa harap ng bahay natin. Ang paglalagay po ng herbs sa labas ng bahay natin, mga madam, mga sir, ay hindi lamang po para disenyo sa labas ng property natin. Malaki ang maitutulong nito laban po sa iba't ibang uri ng energies na hindi natin nakikita. Maging sa mga energies na mula po sa design ng mga kapitbahay natin or sa mga dumadaang mga tao kung kayo po ay nakatira sa area na maraming dumadaan na mga tao. Okay? Yung energies nila pwedeng maiwan sa inyo yon at pwedeng maging dahilan nyo ng pagbagal sa inyo. Sunod po, kinakailangan din po na bantayan ninyo yung east area ninyo kasi po baka mamaya merong fire colors dyan. Tanggalin ninyo muna or kung hindi pwedeng tanggalin, halimbawa po red color na talaga yan, maglagay kayo ng tubig. Okay? Maglagay kayo ng blue na kortina or blue rug o mga decorations na blue para po mabalanse yung area. At mga metal decorations po na sobrang laki. Mga cabinet na gawa sa metal, maglagay din po ng tubig kung may ganyan at hindi pwedeng alisin. Ngayon, kailangan po may presensya ng halaman. Kahit maliit na halaman po mga madam, mga sir, maglagay po kayo dyan sa east area ninyo dahil yan po ang may kinalaman sa paglago ng hanap buhay natin at ng buhay natin. Okay? Para magkaroon tayo ng pag-unlad sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Yung east area, i-check nyo po palagi, mga madam, mga sir. Hindi lang tayo tumitingin sa mga halaman na hinihaharap sa atin, sa ating mga property. Kailangan po check natin yung east area sa tahanan natin. Ganon din yung southeast area. Kasi silang dalawa yung area na may kinalaman sa wood po. Mga wood elements yan at yan ang nagdudulot ng growth para sa atin. Okay? Kasi kapag hindi ninyo binantayan yung mga yan, kahit anong gawin ninyo na pagsisipag, nauuwi lang din po sa wala. Okay? Kasi sila yung nagiging blockage eh. Bukod pa doon, may blockage ka na sa harap ng property mo na mga halaman na nakalagay or kung wala namang halaman doon, empty, yung stale energies naman ang nagdudulot ng pagbagal sa'yo. Kaya napakahalaga ng paglalagay ng herbs at ito po yung mga slow growing plants. Sometimes po, mga money plants natin, slow growing sila. Kapag tayo ang naglagay niyan, good yan para sa atin. Kapag iba ang naglagay at nakaharap yan sa atin, kailangan i-cure yan. Okay? Meron pong mga tao na naregaluhan na ng money plant. Pero tingin nila, hindi sila sinuwerte. Ito po ang gawin ninyo mga madam, mga sir kapag naregaluhan kayo ng money plant na sa tingin ninyo slow growing. Pagkatanggap mo ng halaman, lagyan mo kaagad ng coins. Pwede lagyan mo ng piso, okay na yan. Sa mismong paso at hindi mo na aalisin doon yung piso. Okay? Kasi yung iba na nareregaluhan na tingin nila hindi sila sinuwerte kasi baka mamaya yung downside ng halaman na slow growing, yon yung na-activate nila. Okay? So para ma-activate yung
epekto ng pagiging money plant nito, lagyan mo ng coins. Na-activate po. Yun ang susundin ng halaman eh. Kung ano yung inilagay mo doon, yun ang aakitin niya. Okay? So kapag naregaluhan ka ng money plant, at sa tingin mo, slow growing yon yung nairegalo sa'yo, lagyan mo ng coin para yung money plant na yon, yun ang susundin niya, yung inilagay mo na coins. Okay? Hindi yung pagiging mabagal niya. Okay? So isa to sa mga dapat alam ninyo mga madam, mga sir, kapag may magreregalo sa inyo or may nagregalo sa inyo ng money plant. Kasi ang ibang mga nagreregalo, naglalagay na rin ng coins sa mismong halaman. Para po, activated na ito kapag natanggap ng kanilang pinagbibigyan. Lalo na po kung kaanak nila or kasosyo nila sa negosyo, yung pinagbibigyan nila. At palagi po natin tatandaan, ang mga halaman po, anumang uri ng halaman, yan ay swerte. Kinakailangan lamang ninyong alamin kung paano ninyo ito i-handle dahil lahat naman po talaga ng halaman may mga downside yan. Okay? So yun yung kailangan nating malaman kung ano ang gagawin para hindi ito magdulot ng pagbagal sa atin. At yung paglalagay po ng herbs, mahalaga yon mga madam, mga sir, kahit wala kayong nakikitang halaman sa labas. Kasi stale energies naman o yung stagnant energies naman ang nandyan. So maglagay ka ng basil, oregano, or lemongrass. Tatlo lang yan mga madam, mga sir. Pwede ka rin magdagdag ng iba pang herbs kung nais mo at kung ano man yung nais mong idagdag. Pwede yon. At para po sa comment ni ma'am, yung uling po ay nasindihan niya dahil nagpausok siya ng balat ng bawang. Ma'am, pwede kang maglagay ng bagong uling ulit na walang sindi. Sapagkat nagpapausok naman talaga tayo ng balat ng bawang. Dahil nagtatanggal po yan ng negative energies at umaakit po ng prosperity para sa tahanan natin. At para po sa comment din ni ma'am, yung bawang ba? Kailangan ba tuwing aalis siya bagong palit yung bawang? Hindi po. Papalitan lamang ang bawang kapag ito ay nasira or natuyo na mga madam, mga sir. Pag hindi po, yan pa rin ang gagamitin ninyo. Okay po? Sa lahat po ng may tanong, comment lamang po kayo kapag yan po ay akin nakita, yan po ay akin sasagutin. Meron tayong mga iba't ibang uri po ng pampaswerte dito sa baba. Mga lucky charms po, pwede ninyong gamitin to mga madam, mga sir. Pang-protection ninyo at pang-akit po ng good luck energies. At kailangan po may herbs kayo sa tahanan ninyo para po may protection kayo sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po.